Iwanan muna natin itong issue na to. Puntahan natin ang ating man on the street, Lakay Romel. Isa sa ating mga kababayan na may katanungan kay Congressman Rodante Marcoleta na Ayan po, mapakinggan po natin ang boses ni Rodante Marcoleta kung saan tumatakbong 2025 eleksyon sa senatorial. Kaya dito po ay na-interview siya sa DCRH sa radio station kung saan kinukuha ang kanyang panig para kung siya ay mananong senador diyan sa 2025 election. At kung papalarin ay kung ano ang magiging plano niya o goal niya o plataforma niya. At dito naman ay papaliwanag niya kung bakit siya ang dapat iboto ng taong bayan. Kaya bago po ang lahat ay welcome po muna sa aking channel. Ito at muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pads Press TV. Kaya ito, simulan po natin ang video. Tatakbo pong Senador RH29 Boy Gonzales. Boy! Mr. L. Lakay Romel at Congressman Marcoleta. Magandang umaga po at katabi ko si Nanay Alma. Mukhang nakasimangot Nakasimangot dahil kabibili niya lang sa palengke at may katanungan siya kay si Nanay Alma. Sige po. Okay. Nanay Alma, magandang umaga. Pag kayo po ay nanalo, anong maitutulong namin sa mga mahihirap? Na gaya yan, ang mahal ng mga bilihin, kuryente, tubig, yung mga bilihin, bigas, lahat. Mahal ang bibili nyo. Ito, yung mga panahog, saka, ito lang, 150 na, si Charon. Ito, 50. Tapos yung munggo, 70. Po lahat. Alagang 700, yung panahog pa. Kaya po, halatang ang lulutuin ni Manang is munggo. Dahil may chicharon. Chicharon pa lang po. Ang hirap na. Ang mahal na rin pati chicharon. Kumbaga, yung munggo na yan murang ano na yan murang ulam na yan Tutusin na konting sahog lang yan. At ang mga dahon yan, yung ampalaya, na pwede namang hingiin o kaya madali namang makuha sa tabi-tabi kung papalarin kung merong tanim ang mga kapitbahay. Pero ang ampalaya, sigurado ako, mahal na rin po yan. Kaya tuloy po natin ang video. Congressman, may katanungan si Nanay Alma. Okay, go. Kaya nga po, Aling Alma, gusto kong tumakbo at manalong isang senador sapagkat yun po yung aking gustong i-address. Yung pong napakamahal na bilihin ng pangunahing gamit ng ating mga mamamayan, lalo na po yung pagkain. Sapagkat po, humirap po yung ating bansa ngayon. Halos 75% po ng ating populasyon ngayon, Aling Alma, ay nagsabing sila ay mahirap. Ito po ay nangyari halos in 21 years, ngayon lang po nagsabi sila na 75% po ng ating mga mamamayan ang mamahal po ng pagkain, ang mamahal ng mga bilihin, pero yung mga kabataan natin nagkukumahog makabili ng mga cellphone. Walang ibang alam kundi mag-TikTok. Kaya yan po, hanggang ngayon naghihirap pa rin ang Pilipinas dahil sa mga basic needs na mga pagkain na lalong tumataas. Sigurado ako, pati itlog niyan, baka sa balang araw iluhin na lang yan. Hindi na pira-piraso. Yan po masakit. Pero mga basic need natin ang basic need ay talagang kailangan na kailangan. Ang number one talaga, pagkain. po nila ay mahirap. Siguro kasama na po kayo dyan ngayon sapagkat nagkukomplain na kayo sa hirap po ng bilihin ngayon, sa mahal. Totoo po yan. Kailangan po natin talagang i-address yan. Ang isa po sa paraan, yung pong katiwalian at saka corruption po ay kailangan nating masawata. Yung kasi po pagka yung corruption ay ganyan nakataas, yung 30% po na ginagamit sana natin para sa mahirap, yung pantulong sa public education, sa public health, sa public safety, lahat po, lalo na po yung pangkalusugan at saka yung edukasyon, para sa inyo po yun. Yung 30% po napupunta lang sa bulsa na kung sino-sino. Kaya nga kahit kaninong politiko na napupunta ang pera sa bawat bulsa nila. Kaya kailangan na natin magbago ng mukha diyan sa Senado. Hindi na yung mga dating pabalik-balik na lang, mga dating mukha.
hindi na rin lang talaga sila nagpa-function. Tahimik na lang din sila eh. Sa nangyayari ngayon, tahimik na lang sila. Tumahimik na sila nung nagkaroon na ng controversial dyan sa budget ng 2025. Hindi lang. Tahimik din sila sa kaso ni PBBM na ayaw magpa-pulburon test. Tahimik din sila dyan. Lalo na yung mga datihan. Talagang tahimik. Kailangan po natin ng bagong muka dyan sa Senado. Itanong po ninyo yung mga nahalal na mga senador na pabalik-balik na lang. Itanong po ninyo sa sarili nyo, ilang pong beses na po silang ibinalik ninyo sa Senado? Bakit ganito pa rin po ang kalagayan ng ating bansa? Yun po yung gusto ko pong i-contribute. Tingnan po nating mabuti ang pinagmumulan ng lahat yan. Yan po ay dahil sa napakataas na antas ng korupsyon sa ating bansa. Alright, may katanungan pa ba si Nanay? Kuryente, bigas, yung mga Isa-isa. bilihin ng mga panahon, yung baboy ng 400, lahat mataas po ang mga bilihin. Wala na talaga. Pati yung bigas talaga nagtaas. Pero hindi naman natin ininda dati ang bigas Tutusin kayang-kaya na natin no. Pero ngayon, umapantay na rin siya sa presyo ng mga ibang bilihin na matataas. Dapat hindi natin hinayaang maging ganun ang presyo ng bigas. Kagagawan talaga ng politiko ng mga talagang sa corruption. Ang hirap. Talaga pong mataas, Aling Alma. Iisa-isahin natin lahat yan. Pati yung pong pagkain. Ngayon, itatanong ko po sa inyo, tingnan po ninyo kung ano ang itsura ng Senado natin sa panahon natin. Hindi rin po pare-pareho ang sahog. Ang sangkap hindi rin ho pareho. Alam po ninyo yan. Kapag kayo po ay nagluluto ng paksiw o kaya adobo o kaya sinigang, alam po ninyo kung ano sangkap na kukunin nyo. Sapagkat hindi kayo makapagluluto ng isang putahe nang hindi po nyo alam kung ano ang sahog o kaya ang sangkap. I-describe po ninyo sa akin ngayon ang Senado. Anong luto po ang Senado kung ikukumpara natin sa isang lutuin o sa isang putahe? Iba-iba po. May ganito, may ganun at saka ganun. Kailangan po makapaglagay kayo ng isa doon na kahit ganito po ang putahe ngayon ng Senado na hindi natin mapigura kung anong klaseng luto, maglagay po kayo ng bago na magsisilbing magic sarap. Baka sa Kailangan na yung ulam ng Senado. May kukumpara mo, ang Senado ngayon, lalo na ang Kongreso, na may kumpara mo sa isang ulam na panis, na wala ng silbi. Kaya, hindi lang walang silbi. Talagang sila pa ang pinagmulan ng controversial na BICAM. Yun ang mahirap. Dahil sila sa kanila, umaano lang sila kumbaga legislative lang ang trabaho nila. Pero, ang matindi nito, humahawak pala sila ng pera. Yan nga yung binulgar ni Sara Duterte. Di ba? 2 tao lang ang humahawak sa Kabanang Bayan. Sino-sino ba yun? Di ba Kongreso yun? Yun yung sinasabi niya. ay magkalasa po yun, Aling Alma. Salamat po sa tanong nyo. Okay, boy? Yeah. Kaya nga para sa akin, yung ulam na Senado medyo mapapanis pala. Kailangan may mga bagong ulam na ilalagay sa Senado. Nanay Alma. Okay, si Nanay Alma po. Yan, dito sa Barrio Obrero, sa Tondo, Manila. Balik sa inyo. Maraming salamat, Arisha 29 Boy Gonzales at kay Nanay Alma, Laki Romel. Okay, nabanggit niya rin na a while ago, Congressman Marcoleta, yung inflation, pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bili. Bukod doon sa binabanggit mo na katiwalian or graft and corruption, isa sa pinag-uugatan nito, obviously, yung pagtaas ng halaga ng krudo sa merkado. Kung halimbawa kayo po ay mahalal bilang senador, marami ang nagsasabi na dapat amyandahan natin yung oil deregulation law. Sa tingin niyo po ba, kung kayo papalarin, kabilang yan sa inyong isusulong? Ang totoo niyan, isa yun sa aking mga panukalang batas na hindi nga na-take up sapagkat lahat ng panahon at resources ibinigay sa Quadcom.
Ganun po ba? Alam mo, petrolyo, gusto natin. Kasi ang problema, wala kasi tayong langis talaga. Hindi kagaya ng ibang bansa na talaga nagkaswerte na talagang may langis. Tayo wala talaga. Kumbaga, wala tayong ibang option. Kung Pero angkat. ang nangyari, kaya lalong tumaas po yung kuryente. Kasi po, ang isa sa panggatong ng kuryente, hindi lang coal, kung hindi yung diesel. At lahat ng ito imported. Ngayon, nilagyan pa naman ng excise tax ang petroleum. Ngayon, tinaasan mo yung excise tax, gagamitin na panggatong sa generation, lalong tumaas ang kuryente. E di tanggalin natin yung excise tax. Sinasabi ko nga, Kaya nga eh. Kaya sa consumer pinapasa tuloy ang taas ng kuryente. Ang taas masyado ng bill natin sa kuryente ngayon. May kalahati na itinaas. Nung nakarang administrasyong Duterte, talagang maliit lang. Pero nung umupo na ang bagong administration ngayon, triple ang itinaas. Grabe. sa'yo kanina, tanggalin natin yung 12% bat sa kuryente, tanggalin natin ang excise tax. Bahala na silang humanap ng ibang kukunin. Eh bakit kasi nagkakabakli-bakli na yung backbone ng ating mga kababayan, tayo pa rin ang palaging nagagatasan na lang sa pagano. Humanap tayo ng ibang paraan. Hindi yung mahirap ang palagi na lang nahihirapan. Speaking of ibang paraan, may proposal na reactivate or buhayin yung Oil Price Stabilization Fund. Siguro hindi yun ang mabisang paraan sapagkat nakita ko meron downside din yun. Umisip tayo sapagkat ako, marami akong panukalang batas na baka hindi ninyo alam, Sister L, ang aking panukalang batas na naihain dito sa 19 Congress lang, 10 power bills. Lahat ng ito ay sang-ayon sa aking... Tingnan nyo, yung mga pinagsasalita ni Marcoleta, ni Rodante Marcoleta, yan, example yan. Diba, plataforma yan. Yan ay plataforma na kung sakaling manalo siya eh. Batas talaga ang ginagawa niya. Eto, may mga tutulog-tulog dyan sa Senado. Yung mga dating muka, lalo na yung mga artista. Dapat hindi na natin iboto yan. Mga kagaya ng mukha ni Marcoleta, kagayang ganito. Tingnan mo, kung ano yung mga ina-explain niya, gaganda. Kaya, para sa akin, number 1 sa akin, si Rodante Marcoleta. Kagustuhan na maibaba natin ang presyo ng kuryente. Ayan po. Lakay Romel, meron pang kasamang, may matching 12 resolutions pa ito. Pero sabi ko nga sa'yo, puro Quadcom na lang ang nabigyan ng panahon, ng resources. Talaga palang meron kayong unfinished business na dapat yung ma-accomplish sa susunod na Congress. 306 kami mahigit doon. Yung lamang meeting rooms, wala pa yata 50, mag-aaway kayo kung sino yung Kaya nga, naubos na ng araw, naubos na yung oras, naubos ang taon para sa Quadcom. Pero yung mga ibang congressman na nagsusulong ng magandang batas, hindi na hearing. Hini-hearing pa kasi yan eh. Asan na yung oras? Wala na. Umabot na yung eleksyon, magsasara ng 19 Congress. Hindi na nakapag-hearing yung mga dapat gawing batas. Wala na nagawa eh. Unang gumamit nun, puro Quadcom na lang pinagbigyan. Paano naman yung magagandang batas na gusto kong isulong sapagkat ang layunin ay makabubuti sa ating lahat? Kaya nga, alright. asan na? Parang medyo Umiinit. tayo dito natin, sa ating talakayan. Pero ito, Laki Romel Kong, ito ay kukunin lang namin ang iyong posisyon. Eto, tahimik yung dalawang reporter eh. Dalawang anchor ng DCRH. Tahimik sila eh. Hindi sila nabigla rin sila sa sinabi ni Rodante Marcoleta for Senator 2025. Dito po sa issue na ito, yung impeachment po kay Vice President Sara Duterte. Lalong iinit ang diskusyon natin, Congressman. Anong gusto mong issue doon? Yung impeachment? Ang iyong posisyon po tungkol doon sa impeachment at yung sinasabi po na yung pong rekomendasyon na sampahan siya ng inciting to sedition at grave threats po. At according po sa NBI, ito ay kanilang napag-aralan at kanila po ito talagang 6 na abogado po ang nag-aral dito para po i-rekomenda. Ito pong ibinigay nila rekomendasyon ngayon na kasuhan po si Vice President. At merong nagmumungkahi, Congressman Marcoleta, na sa halip na sumailalim si Vice President Sara Duterte sa impeachment, bakit hindi na lang siya mag-resign? Kasi pagka siya po ay na-impeach, maaaring... Hindi dapat mag-resign si Vice President Inday Sara. Kasi kapag nag-resign siya, diyan siya tutuluyang kasuhan ng NBI. Hanggat presidente siya, impeachable siya eh. Hindi siya pwedeng kasuhan. I-impeach muna siya. Kapag na-impeach na siya at na-convict, yun, pwede na siyang kasuhan. Hindi pa siya hindi pa siya na-impeach. Hindi pa siya na-convict. Hindi pa siya nakakatulan ng mga senador.
na na mga senador diyan, hindi pa siya nako-convict na huhusgahan. Kumbaga, hindi pa siya nahuhusgahan. Kaya hindi pa siya pwedeng kasuhan. Kaya ang hirap niyan eh. May mga ebidensya ba para sa mga impeach niya, para sa impeach ni Inday Sara? Ilan pa ang number na pwedeng bumaliktad kay Inday Sara diyan sa Senado? May number siya diyan. Kaya nga sabi nga ni Franz Castro eh, hindi niya alam kung hindi niya naiisip eh, na kung ilan ang number nila diyan sa impeachment sa mga senador. Ang number 1 naman talaga diyang talagang maghuhusga sa kanya diyan si Hontiveros. Hontiveros pala. Pero yung mga ibang senador, paalis na. Yung mga lalong-lalo na yung mga kalyado ni PBBM, paalis na rin dyan eh. Tuloy po natin ang video. Hindi na siya makatakbo sa susunod na eleksyon. Ano po masasabi niyo ron, Congressman Marcoleta? Bakit? May impeach ba siya? Hindi, na-impeach na siya. Oo, Ibig sa sabihin, Kongreso. Sa ang Senado. sabihin sa Yun ang tanong dun eh. Bakit? May impeach na ba siya? Hindi pa nga dumarating ang trial eh. Hinusga na agad eh. Di ba? Senado, Opo. ibig mo sabihin, makukonvict siya? Ano, assuming Paano sila Hindi pa nakakasiguro na Tama. makukonvict nila? Oo, Kaya hindi pa. ako, hindi ako bumoto ron eh. Sapagkat Hindi pa. unang-una, alam ko wala namang batayan yun eh. Party ako ng Okay kanilang ba? pagsusuri doon sa tinatawag nilang confidential funds. Oh, yun. Bakit naman sa dami ng mga hensya ng ating pamahalaan, Sister L, Lakay Romel, nakita ko there are about 400 agencies of government who are beneficiaries of confidential funds. And we're also notified by the Commission on Audit to submit some reports in order to comply with some requirements. O bakit lang tinarget mo ang OBP, Sister L? Hindi ko pa pwede kong sabihin at saka ni Ka Romel na, bakit ka naman ganyan? Paano natin mapapatunayan ang ginagawa natin ay talagang para sa kinabukasan ng ating bansa? Magsusuri pala tayo ng kaayusan ng paggamit ng confidential funds. 400 ito eh. Bakit naman ito lang ang tinarget mo? Hindi ka ba namumulitigan yan? Actually, tinanong ko sa kanila, ayaw nila ako sagutin. Imbes na sagutin nila ako, kinakain kong hopya, inagaw pa sa akin. Ayaw naman nilang makipagdebate. Pangalawa, sabi ko, tayo ba talaga ang may karapatang magsuri ng mga papeles, ng mga reports, na ngayon ay sinusuri pa ng Commission on Audit? Hindi ba natin inagaw ang tungkulin, ang mandato ng COA na sila lamang ang mag-audit sang-ayon sa ating saligang batas? Ayaw nila akong sagutin. Ninaaway lang ako. Kilala mo naman kung sino nang-aaway sa akin. Sa tuwing ako'y magsasalita, Ito si Senator, running Senator Rodante Marcoleta, nasa tama yung ano niya eh, yung nasa tama yung mga decision niya eh. Nasa tama yung mga galaw niya. Nasa batas. Yung COA, hindi pa nakakapag-final report. Inaagaw na at kinukuha na sa kanya. Kinukuha na sa COA yung hindi pa tapos na report. Iyon yung malinaw doon. legal and constitutional issues, ayaw nga nila ako sagutin. Balagay ko wala naman silang may sasagot. Ayaw nila makipagdebate sa akin sapagkat siguro there is no superior argument that will probably pacify me o kaya sabihin nila na mali ako. Ako naman tatanggap ako ng mali, Sister L. Pero sabihin mo sa akin na mali. Let us rationalize together. Let us debate. Let us enrich the quality of debates. Because after all, Congress is a deliberative body. After all, Congress is a parliamentary institution. Dito mo makikita kung ano yung pinaka-bright na idea. Dito makikita ng tao kung sino ang may katuwiran. So sa madalit salita, Congressman Marcoleta, kayo ay naniniwala na yung impeachment case na isinampa ng Kongreso at isinumite sa Senado ay may tuturing ng dead on arrival? Dead on arrival. Unang-una, sabi ko nga sa basihan wala. Sinusuri pa lang ng COA eh. Kaya nga eh, minabadali nila. Kaya nga sinabing dead on arrival. Ang hirap. Wala pa lang ang COA. Ang COA wala pang conclusion. Initial findings lang. Sa totoo nun, Sister L. Premature, in other words. Premature. Sa totoo lang, kahit na yung audit observation memo, mauwi doon sa tinatawag na notice of disallowance, even the notice of disallowance is contestable. It is disputable.
It is appealable even to the Supreme Court. Ibig sabihin, hindi man lang binigyan ng pagkakataon ng audit, ang Commission on Audit, na tapusin ang kanyang gawain, inagaw yung kanilang gawain ng isang committee ng House of Representatives. Paano mo gagawin to? Ngayon yung sinuri mo na dokumento, sasabihin mo, ikaw napatunayan mo na ito'y valid. Samantalang wala pang ang findings eh. Sino ka para agawin mo at ngayon sasabihin mo sa sarili mo, you serve that responsibility at sasabihin mo ngayon, eto, nagkasala ang Vice President. Yung mga sinasabi ni running Senator Rodante Marcoleta, yung mga gumagawa nun, hindi po abogado yun. Mga congressman, ha? Mga hindi abogado yun. Pero tinan mo kung ang nagmamagaling. Nakala mo magaling na professional na abogado. Mas magagaling na nagmamarunong pa kay running Senator Rodante Marcoleta yung mga yun. Inagaw mo lang yung tungkulin ng COA eh. Pero pag-uusapan natin yun. There should be an extensive debate in that area. So bakit ako? Diba? Bakit ikaw kamo? Bakit hindi? Sapagkat kinakailangan malinawan natin ito. Sino ang magtatanggol sa katwiran? Bakit ako? Bakit ikaw? Sabi mo. Bakit hindi? Hindi nga ba? Alright. Yun na. Bakit ako nang nagtatanong sila? Di ba dapat kayo nagtatanong? Actually, kasi yung tinatanong ko lang kay Romel, kay Kong, aside dun sa usapin ng confidential funds at intelligence funds, yun basihan sa di umano allegedly yung death threat ng Vice President kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta at House Speaker Martin Romualdez, kung saan po nag-ugat yung rekomendasyon ng NBI na siya ay kasuhan. Inciting to sedition at grave threats. Di ba naalala natin? Sabi niya, recall natin, parang statement niya ganito eh. Kapag ako'y napatay, meron na akong kinausap na kayo ipapatayin din. Parang gano'n, di ba? Alam mo sa akin, I'd like to believe that statement, maybe it was an emotional outburst. A fit of rage. Siguro dahil sa kanyang frustration, kaya niya nasabi yun. Ang sabi na ba niya, kapag ako'y namatay. Sa tingin niyo, hindi seryoso yung pagbabanta ng Vice President? Papayag ba siyang mapatay? Kapag ako'y na dead ball. Kapag siya ang na-dead ball. Ganun lang yun. Kapag ako'y napatay, papatay ko rin kayo. Alam mo, sa 2000, grave threat siguro. Ano ibig sabihin ng grave threat? Ang grave threat ba will transition into high, alam mo pinag-usapan sa saligang high crimes. Kamukha ng treason, ng bribery. Plunder. Matataas na uri ng krimen. Na ito ay corruption. Makikita ng mamamayan na talagang yung tiwalang ibinigay ko sa iyo, kailangang alisin na sa iyo sapagkat napakataas ng pagkakasala mo. Betrayal of public trust. Betrayal. Grave threat. Alam mo, sa paghahalin tulad siguro baka malicious mischief lang ito barangay level lang. Baka mamaya pinag-uusapan natin din. Baka kasing kategorya lang siguro ng jaywalking ito. Lakay Romel. Pagkatapos sasabihin, tatanggalin mo ang Vice President sapagkat nasabi niya out of frustration, out of emotional outburst. Wala naman tayong maisip na dahilan naman. Kaya kung sinasabi, walang batayan lahat ito Hindi nila malaman kung anong gagawin nila sa Vice President Pero ang lahat ng nangyayaring ito, puro kaguluhan sa ating bansa. Napakarami nating problema. Balik tayo sa pamilapagpisan ito. Kaya nga, mabuti na may election ngayon for senator. Kaya dyan tayo babawi. Dahil tayo ang makapangyarihan sa ngayon sa eleksyon. Kailangan natin kilatisin ang mga tumatakbong senator na hindi na yung pabalik-balik para lang sa pansariling interes. At syempre, pansariling bulsa. Kaya kilala naman natin kung sino-sino na yung babalik-balik at yung talagang nagpapasikat lang. Lalo na yung mga artista dyan. Ito, si Aling Alma na nagtanong ngayon, valid lahat yun. Ang kanyang katanungan sapagkat kinakailangan naman magkaroon tayo ng buhay naman na masasabi natin. Kung kailangan naman kasi talaga na manggagaling sa boses ng mga mahihirap. Yung mga ordinaryong mamamayan, yun yung talagang pakikinggan mo. Hindi ka bababa sa pwesto mo at hindi ka makikipagsalamuha sa mga tao mahihirap, mga ordinaryo. Ganyan si Duterte. Ganyan si Pangulong Duterte. Nung mayor siya, nakikipag-usap siya sa mga ordinary tao. Welcome sa kanya na makipag-usap. Yan sa Davao.
May mga picture pa dyan na actual na nakikipag-usap siya sa mga mahihirap. Ganyan ang mga Duterte. Ang isa bang mahirap, Lakay? Papayag ba siya hindi mag-graduate? Ano man ang mangyari sa buhay niya? Palagay mo ba walang dignidad ang mahirap? At some point in his life, gusto niya na makahulag po siya sa gapos ng kahirapan. Naniniwala ako doon. Sigurado walang tututol or walang mag-argue doon sa binanggit nyo na ito nga impeachment complaint, ito ay napaka-divisive. Ang magkakawatak-watak tayo rito Yes, sir. Sakaling umakyat na nga sa Senado. Sakaling matuloy, wag naman sana. Sabi ni... Kaya nga, hindi lang watak-watak. Malaking pera ang kailangan dyan. Ang magagastos ng gobyerno dyan. Pero mo, ilang senador, ilang congressman, oras, minuto, babayad sa mga congressman at senador. Laking pera. Congressman na Marcoleta. Wala nang ibang tupagin ng gobyerno. Kundi itong impeachment na lang. Pero itutuloy nila yan. Opo. Di ba? Pero ito na naman ang legal issue dito, Sister L. Ang impeachment, at na-impeach na nga siya, sa Kongreso, is the handiwork of the 19th Congress. Pero alam mo, sapagkat the 19th Congress will end Yes. on June 30, hindi siya matatapos, di ba? Kasi mga administrative procedures lamang dyan, aabutan ng June 30. Sa mga kapatid, maaaring lang iniisip ngayon, ito'y pwedeng buhayin Sa sa susunod na 20th Congress. Legal issue to. Legal issue to. Mahabang debate. Kung pwede ba yung impeachment na gagagawan ng naunang Kongreso, pwede mo siyang buhayin sa susunod na Kongreso? Susunod na Kongreso. Kailangan tayo magdebate dyan, Sister L. Baka 2 araw mo kung igagis dito, hindi tayo matatapos yan. At ayan Kong, sa totoo ka dyan na kay Romel, medyo mahaba ang usapan niya na tayo ay kinakapusan na oras. Kaya naman Kong, ang dami pa sana natin kay Congressman Marcoleta. Yes, marami pa tayo mga issue na gustong maitanong sa kanya. Pero tayo ay kailangan na palang tapusin ang ating interview. Pero ito Kong, ang tanong po ulit ng masang Pilipino, bakit ikaw ang kailangang iboto at bakit ikaw ay kailangang maupo sa Senado? Nasa inyong Ayan po, magsasalita na po si Congress running Senator Rodante Marcoleta. Nakataon po, Congressman Marcoleta, na kausapin ng taong bayan. Go ahead, Congressman. Dapat ako talaga, Sister L, at saka Lakay Romel, sapagkat napakarami ko pong nakikitang problema ng ating bansa na ako po'y higit na makatutulong para ito'y ating malunasan. Marisolba po natin. Maring unti-unti po, ngunit kinakailangan po nating maglagay ng isang tao na nakakaalam ng pamamaraan na itong mga problema po natin ay maisantabi natin sa lalong madaling panahon. Maring po unti-unti, wag po kayong mawala ng pag-asa, pero sa unti-unti po yan, kung tuloy-tuloy naman, may aasahan po tayo. Ilagay po niyo ako na magic sarap sa Senado. Kahit sa ngayon po ay balibaligtad po yung yung sangkap at mga sahog. Sapagkat mula dun sa lasa na inyong ibibigay, doon po magmumula ang pag-asa. Ayun. Right. Maraming salamat. Parang kakaiba yung magic sarap Pero maraming salamat po Congressman Rodante Marcoleta, tumatakbong senadora ngayong May 2025 elections. Maraming salamat po. At good luck, Congressman Marcoleta. At thank you po for being here. Magbabalik po ang ating programa. Ayan po, napanood po natin ang magandang mensahe at plataforma ni running Senator Rodante Marcoleta. Kaya naniniwala ako na may mga Katoliko na boboto sa kanya. At yung pag pinagsamang Katoliko at meron pang Iglesia ni Cristo na solid na boboto sa kanya. At isa pa, ang miyembro ng KOJC ay boboto rin sa kanya. Katoliko, Iglesia ni Cristo, KOJC, kapag yan nagsanib puwersa at iboboto siya. Hindi ba natakot ang mga kongreso dyan? Hindi ba natakot ang mga senador dyan? Na kumbagay, sinuway nila ang gusto ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo ay ayaw ma-impeach si Inday Sara. Pero tinuloy nila, di ba? Kasama na rin dyan ang KOJC na ayaw din i-impeach si Inday Sara. Kaya kapag nagsama ang Katoliko, KOJC at saka Iglesia ni Cristo para iboto si Rodante Marcoleta, sigurado na tayo dyan. Kaya eto po, welcome po muna sa aking channel. At kaya hanggang dito na lang po, at kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.